Sa unang quarter pa lang dinaga na agad ang Blackwater at napansin ko dito sa Ginebra na parang hindi nila matanggap ang pagkatalo nila laban sa Terra Firma kaya parang pinag-iinitan nila tuloy ang Blackwater. Lalo na ito si Sistan, uminit agad siya sa unang quarter kasi last game halos binangkulang siya, especially sa mga huling minuto. Itinodo ng Ginebra ang kanilang opensa. Ang nakita ko may pinaka-potential sa kanila ay itong si Rafku na nilulubos ang oras na binibigay sa kanya. Unang bitaw pa lang ng first offense nila, alam mo na agad yung aggressiveness ng Ginebra na gusto na agad nilang bumawi. Sa pangalawang quarter, nag-struggle pa ngayon ang Blackwater sa kanilang opensa at dito rin nagsimula na panay turnover na sila. Ewan ko ba kung merong gustong subukan si Coach Jeff dito na system tapos hindi lang nila masyadong nakuha kung paano ang play nun. Sa ikatlong quarter, mas napapadalas pa ang mga bad pass ng Blackwater at parang magagalit na si Coach Jeff. Sa ikaapat na quarter naman, lumobo ang kalamangan ng Ginebra at parang kahit nung sa third quarter pa lang tanaw mo na kung sinong mananalo. Halos 30 points ang dapat habulin hanggang sa tuluyan ng nilamon ng Ginebra ang Blackwater. Parang nagiging intro boys na rin ulit ang Blackwater. Siyempre, ano pa bang ina-expect mo sa isang young team na papasibol pa lang sa totoong kompetisyon sa PBA? Napakahirap para sa mga kagaya ng Blackwater na umangat sa liga kapag malaki at makapal na pader ang kalaban nyo. At sa Ginebra naman, ito na yata ang epekto ng galit ni Coach Tim Ko noong mga nakaraan. Iniisip siguro na Ginebra na isa din tong Blackwater sa mga magpapahiya sa kanila. Baka gumagaling na rin to gaya ng Terra Firma. Masasabi ko na mas iba ang Terra Firma ngayon dahil mas mataas ang shooting percentage nila kumpara sa Blackwater. Isang malaking mismatch pa rin ang laban. Pero at least diba, unti-unti na nagkakaroon ng respeto ang ibang team sa Blackwater na naiisip na nila ngayon na wag nating ismulin ang team na to. Baka maisahan tayo. Medyo iba ng PBA ngayon kahit wala na masyadong nanonood kasi mas nagiging interesting yung balancing. Isa lang ang kulang sa PBA ngayon. Bukod sa team expansion, yung tamang distribution sa mga players. Huwag yung halos puro na lang nasa malalakas ang best players. Huwag mag-approve ng unfair trades para may quality players ang lower teams. Pero sa ngayon, imposible na mangyari dahil kagat-labi pa rin ang mga nasa itaas. Anyway, kudos naman sa effort ng Blackwater kahit hindi masyadong pinagpawisan ng Ginebra, abay charge to experience pa rin, diba? Ngayon nakabalik na rin si Scottie sa Ginebra, babalik na rin sa old form ng team chemistry. Alam niyo mga kuys, naawa ako dito sa Converge ngayon. Hindi lang dahil sa nasa lowest standing sila, kundi yung coach nila hanggang sa buong staff, hanggang sa nagmamayari nito, parang wala nang pakialam sa mga nangyayari sa kanilang team. Habang mga players nila gusto manalo. Bakit kaya nagkakaganito ang Converge? Sayang nung nasimulang core nila kasi sa katunayan mga kuys, hindi naman talaga literal na mahina ang team na to. Parang alam mo yung nadala lang ng plano na hindi naman maganda, tapos halos sinusugal na lahat para lang makuha yun. Napapahalata na tuloy ang pagiging crab mentality nila. May rumor ako narinig sa loob na kulang na lang iwan sila ng mga players nila kasi nakikita nila yung totoong buong management parang wala namang pakialam sa kanilang layunin na manalo tapos dapat intact. Yung iba nagpapalakas na, yung ibang lower teams lumalakas na. Bakit sila parang pinasok lang sa PBA para gawing punching bag nilang lahat? Ayon sa interview ni Alden Ayo, pagpasensya na lang daw kasi mga bata pa at matagal daw makapag-adjust. Ito ang tanong namin sa inyo. Bakit na nilagay sa trading block si Shawnee Winston gayong halos siya lang nagdadala ng buong opensa sa Converge? Bakit nila nasabing hindi bagay si Winston sa system gayong siya lang yung gumagawa ng paraan para makahabol sila? Napansin ko rin na simula nung may mga balita na papasok na si Baltasar sa PBA, biglang nag-iba ang ihip ng hangin na para bang may kumukontrol na sa kanila maliban dito sa mga players. Kaya ako nasabing naaawa ko sa players kasi desidido sila pero ang management hindi. Sana naman, wag nilang idama yung mga players na gustong manalo. Instead, tulungan na lang nila at suportahan. Gaya ng pangunguha din ng mga quality players. Di ba mayaman sila? Tapos palitan na nila yung coach at wag silang mag-trade ng players na gaya ni Shawnee Winston. Tapos mabuti pa sila Willie Miller ay ilagay dyan. Tsaka may narinig ako na may mga players po ditong alis na lang at gusto nang magpa-trade dahil nawawala na rin ng gana. Aanhin mo, yung gusto nyo manalo pero may humihila naman pababa.